Bumabiyahe na po ulit ang Love Bus sa Metro Manila. Ang unang ruta ay mula Valenzuela Gateway Complex o VGC hanggang DSWD Central Office sa Batasan Hills, Quezon City. Ikalawang ruta naman ay mula pa rin sa VGC papunta namang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ngayong buwan, libre pa ang lahat ng sasakay sa Love Bus na bumabiyahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos ito, tuwing rush hour o mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi na lang ito libre sa general public. Mananatiling libre ang sakay ng mga senior citizen at persons with disability buong araw. Bukod sa Metro Manila, umaarangkada na rin ang Love Bus sa Metro Cebu at Davao City. Plano pang palawakin ito ng pamahalaan. Maaaring makita ang mga terminal at ruta ng bus sa Love Bus app. Sa Disyembre pa, inaasam matatapos ang kasisimula pa lang na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge sa Maynila. Kaya ang ilang tsuper may panibagong pangamba para sa kanilang kita. May unang balita live si Bea Pinla. Bea. Igan, dagdag traffic, bawas kita sa mga jeepney driver at hassle sa biyahe ng mga commuter. Ilan lang yan sa mga pangamba ng mga nakausap natin dahil isinara itong bahagi ng Dimasalang Bridge sa Maynila para sa rehabilitasyon ng tulay. Alas 5 ng madaling araw, naghahabol na ng oras ang nurse na si Jocelyn. Malilate na kasi siya sa trabaho dahil matagal siyang naghintay ng masasakyang jeep malapit sa Dimasalang Bridge. Hindi niya alam, pansamantala na palang sarado ang bahagi ng tulay simula kagabi para sumailalim sa rehabilitasyon. Naghintay ako ang tagal-tagal doon, mabuti may concerned citizen. Sinabi wala kang mahihintay na jeep dyan kasi sarado. Malilate ng konti sa trabaho. Pero kung kinakailangan, hindi magtitiis, ano pa ba magagawa? Sarado muna ang southbound lane ng Dimasalang Bridge. Hinaharang ang mga motoristang susubok dumaan dito patungo ng Quiapo. Ang ilan sa mga sasakyan, tumitigil muna para magtanong kung saan pwedeng dumaan. Ang abiso sa kanila, tahaki ng mga alternatibong ruta. Umaalma ang ilang jeepney driver dahil mas lalayo raw ang iikutan nila ngayon at tiyak na magdudulot ito ng malalang traffic. Maninibago rin daw ang mga pasahero nila sa bagong ruta. Medyo malayo. Kasi yung dire-diretso dito. Tsaka nag-iba po kami ng way. Yung ibang pasahero, mababaguhan na naman yun. Lahat ng mga sasakyan doon sa kabila, may ipon na yan doon. Siguradong po yan. Grabing traffic. Dahil sa inaasahang traffic sa bago nilang ruta habang inaayos ang tulay, mababawasan din daw ang kita nila kada araw. Talo kami sa oras. Kasi kung dito kami dadaan, makakaapat na round trip kami. Medyo maganda sobra namin noon. Kung dito naman kami dadaan, baka mabawasan yung namin, kita. Kasi kulang lang sa oras. Imbis na 4 na round trip, magiging 3 round trip na lang. Ayon sa Department of Public Works and Highways, December 15 inaasahan matapos ang rehabilitasyon sa Dimasalang Bridge. Igan, isa pa sa mga reklamo ng mga nakausap natin, kahit alam daw nila na gagawin yung tulay, ay hindi daw nila alam na isasara pala ang bahagi nito. Ito naman yung sitwasyon ng mga sasakyan bago sila harangin papasok ng Dimasalang Bridge. Ang nangyayari, Igan, ay pinapadiretso na lang sila sa Maceda Street at pinapaikot papuntang Quiapo. Samantala, bumibigat na rin ang daloy ng trapiko sa northbound lane naman ng Dimasalang Bridge. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nakabantay ang ilang grupo at mambabatas sa gagawing investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga infrastructure projects sa Pilipinas. Tanong ng Senate Minority, hindi kaya may conflict of interest ng ilang itinalagang miyembro ng komisyon? May unang balita si Jonathan Andal. Kakaanunsyo lang ng palasyo ng mga miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga questionabling flood control project. Pero ang minorya sa Senado, nakikitaan daw ito ng conflict of interest. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, maipapangako ba ng mga nasa ICI na hindi sila tatakbo sa national position sa 2028? At kung tatakbo ay gagamitin bang alas ang pagiging miyembro ng komisyon? Aniya, susuportahan lang ng minority ang ICI kung ang mga
mga miyembro nito ay walang bahid ng politika at walang koneksyon sa malalaking negosyo. Ilan daw kasi sa mga ini-interview na sinasabing credible na personalidad ay parte raw ng conglomerate at nagtatrabaho sa mga oligarch o mayayamang may sari-sariling interest. Hindi pa malinaw kung sino tinutukoy rito ni Cayetano. Ang minority leader naman sa Kamara na si 4-piece party list Representative Marcelino Libanan, babantayan daw ang trabaho ng ICI para matiyak na hindi lang sa mga report at rekomendasyon matatapos ang investigasyon, kundi dapat may managot at makulong. Nagpahayag naman ng suporta kay Magalong ang Quezon City Local Government. Kasama ni Magalong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa grupong Mayors for Good Governance. Buo raw ang tiwala niyang malaki ang may tutulong ni Magalong sa investigasyon at pagbibigay linaw sa papel ng LGU sa kalakaran sa flood control projects. Handa raw makipagtulungan ng Quezon City LGU sa ICI. Sabi naman ng grupong Right to Know, Right Now na nagsusulong ng freedom of information, dapat maging transparent ang ICI at isa publiko ang mga makukuha nila sa investigasyon. Matapos ang ICI, inaabangan din daw nila ang pahayag naman ng itatalagang susunod na ombudsman dahil mahalaga raw na maging katuwang ito ng ICI. Parang ating last line of defense in graft and corruption is the ombudsman. They should remain independent but they should cooperate and coordinate. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Ginit ng Office of the Vice President ng Kamara ang nagpasyang ipagpaliban ng hearing sa panukalang 889 million peso budget ng kanilang tanggapan sa 2026 na naka-schedule dapat noong Biyernes. Sabi ng OBP, tumanggi ang Kamara na tanggapin ang kanilang delegasyon na pangungunahan dapat ng Assistant Secretary. Sabi raw ng Kamara na batay sa tradisyon, Undersecretary ang dapat dumalo sa budget hearing. Pasado alas 10 ng umaga daw noong September 12, inabisuan ng OBP ang budget sponsor na si House Appropriations Committee Vice Chairman Jose Alvarez na mismong si Vice President Duterte ang dadalo kapalit ng isang Undersecretary. Imbis na ituloy ang pagdinig, pinili raw ni Alvarez ay pagpaliban ng hearing at sirbira ang bise at kanyang mga tauhan na wag nang pumunta sa Kamara. Ipinakita rin ng OBP ang screenshot ng palitan anila na mensahe ni BP Duterte at ni Representative Alvarez. Noong Biyernes, sinabi ni Alvarez na sa Martes ang bagong schedule ng OBP budget hearing at tiniyak daw ni BP Duterte na siya mismo ang dadalo. Pinangay ng rumaragasang tubig ang isang tulay sa Manay, Davao Oriental. Patawid sana noon ang ilang residente nang masira ang tulay dahil sa mabilis at malakas na agos ng tubig. Kaya mga residente humahanap muna ng ibang madaraanan para makapunta sa kabilang bahagi ng bayan. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa pagbaha sa lugar. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Nakaranas din ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Sa barangay Mintal, tumirik ang ilang sasakyan. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay at gusali, kabilang isang halfway house na para sa mga pasyente sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kulay putik ang baha sa iba pang bahagi ng lungsod, kaya namumblema ang ilang residente tulad ni Yus Cooper Aiza Araneta dahil pahirapan na naman daw ang paglilinis. Nag-premiere na ang bagong season ng The Voice Kids. At meron nang young artist na naka-fourth chair turn sa blind auditions. Siya si Sofia Maliares. Humanga sa Golden Voice ni Sofia ang new superstar coaches na sina Miguel at Paulo ng Ben & Ben at Zach Tabudlo. Na-amaze din sa husay ni Sofia, nagbabalik coach na sina Julian San Jose at Billy Crawford. Kaya nagpagalingan sila sa pag-convince kay Sofia na sila ang piliin bilang coach. I'm just going to let you have fun at mananalo ka na ng The Voice. Ako kasi solo ako eh. So I know the experience. I know what it feels like to be on stage alone. Kung ang hinahanap mo ay mga techniques, I can teach you all that. Kung ano man yung mga piliin nating kanta, susubukan natin siyang hasain para talagang mapalabas mo yung emosyon sa bawat isang linya. At ang napili ni Sofia ay si Coach Zach. Siya nga ang first member ng Project Z. May new young artists na rin ang ilang coaches na bubuo sa Benkada, Team Bilib at Jewel Squad. May new twist din this season ng blind auditions dahil ang coach, replay, ayun na nga, bibigyan ng chance na magpalit ng isip ang coaches after ng no chair turn audition.
Isang pindot lang nila sa replay button, pasok ka na. Pasok na ang Young Artist. Yan isang beses lang nila ito pwedeng gawin o gamitin. Panoorin ang The Voice Kids hosted by Dingdong Dantes tuwing 7:05 p.m. ng GMA. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.